Abangan ho natin kung matutuloy itong gagawing investigasyon ng Senate Briefing Committee dito po sa naging aligasyon ng 18 ex-Marines, yung dating mga security personnel ni dating Congressman Zaldico. Ito ay dahil sa tutol, ito hong mismong si Senator Erwin Tulfo na siyang Vice Chairman ng Senate Committee o Senate Briefing Committee. At samantalang ito pong si Senator Ping Lacson ay sumagot na rin sa naging pahayag ng Iglesia ni Cristo na may kinalaman dito po sa isyong ito. So iisa-isahin ho natin yan mga kababayan. Unahin natin ito hong pahayag ni Senator Erwin Tulfo na kung saan ay ang panukalang investigasyon sa Senado ay kanyang tinututulan dahil sa ito po ay yung mga wala pong katotohanan, yung mga paratang. At ang senador ay kabilang po sa pinangalanan dito po sa joint affidavit ng 18 ex-Marines na sinasabing sila po ay nag-deliver di umano ng mali-malitang naglalaman ng pera sa sa iba't ibang mga personalidad at kasama nga ho rito, ito pong si Senator Erwin Tulfo. At sabi ho niya, ay hindi niya raw po papatulan ang aligasyon at hindi siya pabor na imbestigahan pa ito ng Senado. Ayun. Kasi wala raw pong katotohanan at mali-mali raw po ang naging pahayag nito hong 18 ex-Marines. At kasi ang problema raw ho, sabi ho niya ay baka maging sarsuela lang daw ho ito. At parang telenovela na kapag iimbestigan daw po ito ng Senado. At kasi ang Senado ay makapag-iimbestiga lang in aid of legislation. So yun po, at ang pinag-usapan daw ho rito, yung accountability, ang problema, mauubos lang daw po ang oras sa pag-iimbestiga. So yun po ang kanyang mga pahayag dahil sa idinadawit ho siya, no? At dito ho, at ang sabi niya, dapat ombudsman na lang daw po ang mag-imbestiga. Yun ho. Pero kaya lang, naghahain na po ng resolusyon. Ito pong si Senator Amy Marcos noong February 25, yung Senate Resolution number 317 na kung saan ay humihiling na imbestigahan ng Senado in aid of legislation. Ito hong, itong isyong ito at ang sinasabing di umano'y money delivery scheme. At ang nasabing resolusyon ay matik ho na inirefer na ho yan sa Senate Briefing Committee. At bagamat sinasabi po ni Senator Ping Lacson na siyang chairman ng komite na kanyang pag-aaralan. Kaya ito ay sumagot ho itong si Senator Ping Lacson dito po sa naging pahayag ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay kasi parang muling pinaalalahanan ng INC, ito pong si Senator Lacson, yung kanyang binabanggit ho, na siya po ay dapat, yung talagang, yung kanyang mga pag-iimbestiga, kung meron hong mga, ebidensya, yun daw ho, no, at kanyang tutumbukin pa rin, no, sabi po ni Senator Ping Lacson. Ito, sabi niya ay as chairman of the Senate Briefing Committee, ito panoorin nyo tignan nyo sa ating TV screen, itong pahayag ni, Senator Ping Lacson. Sabi niya, ito'y sagot niya sa Iglesia ni Cristo, sabi niya ay as chairman ng Senate Briefing Committee, sabi niya, I haven't changed my position about being led by evidence. Ayan nababasa nyo at guided only by the prudent and logical way of treating any information that comes to my attention. Evaluate and validate the credibility and reliability of both the source as well as the information itself before taking action. So yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson, chairman ng Senate Briefing Committee, Pebrero 28. Ito'y isang araw matapos po na maglabas po ng pahayag ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at na kung saan ay ipinaalala
kay Senator Ping Lacson yung kanyang nauna na mga pahayag na basta't may ebidensya ay talagang magpapatuloy ang investigasyon. So, yun ho. Kasi sabi ko ng INC, sa halip na parang lumilito ho ngayon sa halip na yung mga salarin ang hanapin at usigin, papanagutin, yung mga parang lumilito ho, yung mga testigo ang di umunay parang ginigipit. So yan po at sa isa nating episode ay inyo naman pong napanood, di ba? At napakinggan na kung saan ay nagsalita ang INC dito po sa isyong ito, partikular yung paglutang ng 18 ex-Marines. At sabi nga po ng Iglesia ni Cristo ay nananatiling hindi po natutuldukan. Hindi po natatapos yung mga aligasyon ng katiwalian at kabilang yung mga isyong may kinalaman sa umano'y halos trilyon o mahigit ho ito, trilyong piso na pondo sa flood control projects at iba pang proyektong pambayan. So, yun po, at sabi nga ho ng INC, di ba, sa halip na habulin yung mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pondo, yung mga naglalabas umano ng impormasyon at mga testigo ang naharap sa kaso at pinipressure. Sabi nga ho ng Nika Edwil Zavala, ano pa bang klaseng investigasyon o anong klase pa bang impormasyon ang kailangan para magsagawa po ng investigasyon? So, yun po ang sabi ho ng INC at yun ho, tumugon ho siya, si Senator Ping Lacson. Ang sabi niya ay nananatili pa raw po yung kanyang paninindigan na bago siya umaksyon ay depende kung meron pong matibay na ebidensya yun ho at magtutuloy-tuloy po ang investigasyon. So abangan nun natin at kung ano po ang magiging desisyon dito ng Senate Beribong Committee kung itutuloy ho ba ang investigasyon. Bagamat yung kanyang Vice Chairman na si Senator Erwin Tulfo ay sa kanyang pananaw ay hindi po sumasang-ayon na magsagawa pa ng investigasyon ang Senado. Kasi sabi niya pag-aaksaya raw po ng panahon, magsisilbing telenovela at parang mauubos ang oras daw ho nila ng mga senador dito ho sa investigasyong ito. Pero alam nyo ho ay isa po sa trabaho at tungkulin ng mga senador ay itong pag-iimbestiga. At lalo na ho sa katiwalian, kaya nga nilikha yung ganyang komite, di po ba? Yung Senate Committee, yung Blue Ribbon Committee, di ba? Kasi para talagang pigilan. Kasi ho, ito hong Senate Blue Ribbon Committee, kasi mas kilala ho yan, di ba, sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero talagang ang isa po sa talagang pangalan din ho niyan ay Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Yun ho, talagang yan po, no? At ang pangunahin na trabaho po ng Senate Blue Ribbon Committee ay magsagawa po ng legislative investigations. Ayun po. Ano-ano ho yan? Ito mag-iimbestiga sa mga di umano'y korupsyon, anomalya, fraud, at misconduct sa gobyerno. Yun ho. May aligasyon yung 18 Marines, dating Marines, ng korupsyon, may anomalya, pandaraya, palagay ko dapat imbestigahan po ito ng Senate Beribong Committee kasi nasa mandato ho nila yan sa aking pananaw, hindi po ito pag-aaksaya ng panahon, mga kababayan, di po ba? At sabi nga ho, ito holds public hearings in aid of legislation. At ito ho, nag-research po tayo ng kaunti. At sabi ho dito, isa po sa mga layunin ng Senate Beribong Committee. Sa pangalan pa lang ho, mga kababayan ito ho Committee on Accountability of Public Officers, yung pananagutan ng bawat opisyal ng gobyerno at investigasyon. Ito ho yung trabaho tungkulin. At nakalagay ho rito ay ensure accountability of public officials. Talagang tiyakin na talagang abang opisyal ng gobyerno ay sa bawat ginagawa ho nila,
pananagutan nila kung sila po ba ay lumalabag sa batas na sasangkot po sa korupsyon o yun ho. Yan po, tinitignan po at lahat po ng aksyon, no? At magre-recommenda rin po ang Blue Ribbon Committee ng administrative, civil, or criminal charges kung may nakita ho sila, natuklasan at nakuha na may mga basehan na may mali na ginawa ang isang opisyal. Tapos, ito pa ho yung mga ilan po sa mga sa tungkulin ng Blue Ribbon Committee, yung sa pagre-review ng government transactions. Ayon. Ito, titingnan ho nila yung mga questionable kontrata, procurement deals, at yung paggamit ng public funds. Naku, pasok na pasok ho rito. Ito hong mga aligasyon na ito ng 18 ex-Marines, mga kababayan. Kasi ang sabi ho rito, yung kontrata at procurement deals at use of public funds, yung paggamit po ng pondo. Kasi ang mga aligasyon po rito ng 18 dating Marines ay yung pera galing po sa sa flood control, sa DNR, di umano, sabi ho ni Atty. Levy, Baligo Duyan, flood control, DNR, National Irrigation, Department of Agriculture, etc. So marami ho. So dapat ho imbestigahan kasi yun po ang isa sa mandato ng Senate Blue Ribbon Committee. At imbestigahan yung mga irregularities kahit pati sa GOCCs tapos isa rin po matapos po ang investigasyon ay ang maaring gawin ho rito ng Senate Blue Ribbon Committee ay magpanukala ho ng mga bagong batas o pag-aamyenda para wag na pong maulit yung nasabing mga usapin sa hinaharap. Yun po At so kasi kaya nga in aid of legislation, halimbawa itong paano sa flood control, so ganito may mga aligasyon na nag-deliver, so dapat gumawa ng batas para wag na po maulit yan. At yun nga ho mga kababayan, talagang di ba makapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede po silang magpatawag ng mga testigo at talagang makapagpalabas mandatory na maglabas po ng mga dokumento, di po ba? At pwede silang mag-cite in contempt, di po ba? Kapag hindi ho nakipag-cooperate o nakipagtulungan ang sino mang gustong ipatawag o iharap po sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. At yun ho mga kababayan, kayo ho ano masasabi nyo ho rito? So, kasi ako ho, tingin ko ho rito, dapat ho obligasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee na tingnan at kung sila po ay duda dito ho sa 18 ex-Marines, di kasuhan ho nila ng perjury. Kung ito ba ay nagsisinungaling, at yung kanilang mga aligasyon ay gawa-gawa lamang, imbento, at wala pong katotohanan, at sila po ay nagbibintang o, di ba, nag-invento ko ano man, etc. etc. Di kasuhan ho nila. Pero pinakamainam ho ay imbestigahan, paharapin sa Senado, ito hong 18 at sabihin yung kanilang mga nalaman at ang daming magagaling na mga senador na pwede pong magtanong at pwede nilang hulihin kung nagsisinungaling ito hong 18 ex-Marines na ito. Di po ba? At di ba? Pero sa kabilang banda naman, maganda rin na malaman ho at mabunyag kung sino ho ba talaga yung mga sinasabing nakinabang dito po sa perang ito, pera ng taong bayan po ito. So, napaka-importante ho mga kababayan. Ako, sa tingin ko ho, aking pananaw, obligasyon po ito ng Senate Blue Ribbon Committee na tingnan. Kahit na, sabi, iba-validate, pero 18 ho ito. 18 ho ito na magkakasama ho sa dating trabaho at bilang security personnel ni dating Congressman Zaldico. So, yung kanilang mga sinasabi ho, nabanggit na ho yan na nooy tumistigo na si dating si Sergeant Orly Gutesa. Di po ba? Tapos ngayon,
parang pinatotohanan nila yung naunang testimonya ni Gutesa. So talagang lumilitaw na yan ho talaga. So maganda ho siguro imbestigahan. Hindi naman ho ito korte ho kung ano man, di ba? At kailangan tignan ho, di ba? Malalaman ho nila kung ng mga senador at yung mga susubaybay na taong bayan kung nagsisinungaling at walang basihan, walang katotohanan itong mga sinasabi ng 18 ex-Marines na sinasabi sila po ay napag-utusan na mag-deliver ng napakarami sandamukan na kwarta dito po sa ilang mga personalidad, mga politiko at mga opisyal ng ating gobyerno. Kaya